Angeline's POV. Di ba utos ng mommy mo na kailangan mong ipa-abort ang baby? Pagkatapos ay lumayo dito. Umawang ang labi ko at natigilan. Oo nga pala't ganun ang plano. Kailangan, Nadia. Kailangan kong gawin. Nangihinang bigkas ko. Nakatitig ako sa makapal na envelope na galing kay mommy, kasabay ng paghawak sa tiyan ko habang ang puso ko'y binugso ng kakaibang sakit. Pero baby mo yan, Angeline. Pamilya mo. Kung sakali siya lang ang meron ka, siya lang mananatili sa'yo. Di na importante sa ngayon yan, Nadia. Ang importante ngayon makalayo dito. Nagpatuloy ako sa pagsiksik ng damit sa backpack at ilang importanteng dokumento bago yun mabilis na isinara. Tapos na ako ngunit natulala pa rin si Nadia sa akin. Angeline, makinig ka please. Huwag mong gawin yan sa baby mo. Tutulungan kitang magpalaki sa bata pero pareho kaming natigilan matapos marinig ang pagparada ng sasakyan sa labas. Nanlalaki ang mga matang nagkatitigan kami. Nandito na si Andre, Nadia. Paano na? Nangihinang tanong ko. Walang tigil sa pagkabog ang puso ko lalo parang tumigil na ang tunog ng makina ng sasakyan. Magtago tayo, Angeline. Aniya. Nanginig ang mga kamay niyang hinila ang palapulsuhan ko. Mahanap na tayo kung magtatago tayo. Kinakabahang tanong ko. Aalis na tayo, Angeline. Aniya. Lakad-takbo naming tinungo ang back door. Halos kumawala ng puso ko sa kaba nang marinig ang pagpihit ng pinto. Makikita tayo. Tarantang bigkas ko. Binuksan nito ang pinto sa likod ngunit bago pa man kami nakalabas, nag-ingay na ang cellphone ko. Parehong nanlaki ang mga mata namin at napasinghap. Itapon mo, Angeline? Tumango ako at nanginginig ang kamay, tinapon ang cellphone bago kami tuluyang lakad-takbo na umalis. Sabay pa kaming napaatras ni Nadia matapos makitang driver. Sina Anton at Aldrin sa labas, tila hinihintay si Andre. It's taking too long, Andre. The woman may have escaped already, sigaw ni Anton. She's not. I heard her phone ring. She's here, sigaw ni Andre mula sa loob. Namilog ang mata ko. Muntik pa ako mapasigaw matapos akong hatakin ni Nadia patungo sa madahong halaman. Kip-kip ang bag, takip ang bibig na natili kami roon. Muntik pa akong mapasinghap nang marinig ang mga hakbang nila sa likod bahay. Hingang malalim, Angeline. Hindi nila tayo makikita. Bulong ni Nadia. Pareho kami nagyoko at maingat na sumiksik sa halamanan. Pinigilan ko rin ang sariling wag gumawa ng ingay matapos maramdaman ang kagat ng ilang langgam. OMG, Angeline, ang sakit. Reklamo ng kaibigan sa kagat ng mga langgam. You heard it? Boses yon ni Aldrin. Pinanlakihan ko ng mata si Nadia at kung pwede lang kurutin, ginawa ko na. I heard nothing, Aldrin. Buisit na bigkas ni Andre bago nagmura muli. Di sumagot si Aldrin ngunit halos mahigit kong hininga matapos makitang pares ng sapatos sa harapan ko. Dama ko ang paghigpit ng kapit ni Nadia sa braso ko matapos makita rin yon. Are you sure you heard nothing, bro? Malamig na boses ni Aldrin na alam kong nasa harapan ko. Unti-unti ako nagangat ng tingin kahit pa kumakalabog ang puso ko. Umawang ang labi ko matapos magsalubong aming mata. Seryosong nakatitig ang mga yon kung kaya't lalo kong kinakabahan. Bakit mo ba hinahanap, kuya? Ani Aldrin na siyang nasa harapan ko na ngayon. Just search her, sigaw ni Andre. Ngumisi ang kapatid kung kaya't mabilis akong umiling. Halos sawakan ko ng suot nitong pants, wag lang niyang sabihin kay Andre. Tell me why, bro, so I will know how to decide. Ani muli ni Aldrin. Ano ka ba, Aldrin? Don't mess with me and just find her. Ani muli ni Andre na nagpakilabot sa akin. Kumibit balikat at tumango si Aldrin bago maling binagsak ang tingin sa aming dalawa ni Nadia. Di ko mapigilan mapasinghap ng umangat ang kamay nito at may kinuha sa kanyang bulsa. At nung muling ilabas ang kamay, pabagsak nitong binitawan ng itim na card at isang calling card sa bag ko. Leave, Miss Di Masupil. Huwag mong hayaang mahanap ka nitong kapatid kong bugok. Hayaan mo siyang mabaliw kakaisip sa'yo. Bulong ito bago to tumalikod na parang walang nangyari. Nagsasayang lang tayo ng oras dito, kuya. Wala na yun. Baka lumipad na kung saan. Dinig kong sabi niya. Aldrin is right, bro. Just hire an investigator to find her. It's your fault. You did not treasure a diamond. Dinig kong sermon ni Anton. Do not dictate what we do. Sagaw ni Andre. Let's leave someone here just in case she goes back here. We're just wasting money. If we do that, hindi. Babalik yun dito. Ani Aldrin kung ketnabat na sa lakon ng pasasalamat. Hawak kong hininga nang marinig ang papalayo niyang mga yabag. Hindi kami umalis ni Nadia sa halaman, ngunit hindi lumalayo ang sasakyan nila.
Pareho pa nga kami na nakahinga ng maayos at napaupo sa lupa nang wala ng mga sasakyan at walang tao na iniwan upang bantayan ang bahay. Akala ko katapusan ko na, Angeline, anang kaibigan. Akala ko rin, may mabuti pa naman palang mga Montero. Ngumiti ako ng tipid at tinitigan ng mga iniwan ni Aldrin. Ang isa ay black credit card habang ang isa ay calling card nito. Mahigpit kong hinawakan ng mga yon at siniksik sa bag ko. Tumayo at nagpagpag. Tara na, Nadia, hindi na tayo po pwedeng manatili pa rito. Sinukbit ko ang bag sa likod ko at lumabas na sa halaman. Siya rin lumabas na doon at hinila ko upang magpara ng taxi. Sana tayo, Angeline? Huwag mong sabing ipapalaglag mo rin ang baby. Malungkot na tanong nito bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi ko pa alam. Ang gusto ko lang muna'y lumayo. Baka mamaya sila mommy naman na magpunta rito. Tumango ito, tinulungan akong maingat na sumakay sa sasakyan. Saan po tayo, ma'am? Ani ng driver. Nagkatinginan kami ni Nadia. Di maisip kung saan tutungo. Sa malayo po, kuya. Ani Nadia, ngunit nakita ko rin na nairita ang driver sa sagot nito kung kaya't ako na ang nagsabi. Sa terminal po ng Roro, kuya. Doon po. Agap ko. Tumango ito at pinandar na ang sasakyan habang si Nadia sinandal ang mukha sa bintana at pumikit. Gisingin mo ako kapag nandun na. Paalala nito. Di ako sumagot. Kagaya niya ay sinandal ko ang mukha sa bintana ngunit hindi pumikit. Pinagmasdan ko ang paligid dahil alam kong huling beses na to at di na ako maaari pang bumalik dito. Napangiti ako ng mapait. Di ko lubos maisip na hahantong sa ganitong paghahangad ko sa mga magulang ko. Nawalan ako ng nanay. Tapos ngayon pilit tinatakasan ang gusot na kinaroroonan ko. Maya-maya hindi ko alam nakatulog ako at nagising lang sakto sa terminal na. Nakatigil na ron ang sasakyan at hinihintay kaming bumaba. Salamat po. Inabot ko pa rito ang bayad bago ginising si Nadia. Inaantok pa ito nang bumaba. Ako na nag-asikaso para makasakay kami. Sigurado ka gusto mo sa Guimaras? Hindi ka mahahanap doon. Paninigurado ng kaibigan. Hindi ko alam kung sakali ililipat na lang tayo ng lugar. Di nagtagal, sumakay na kami ng barko. Hawak kamay at parehong kinakabahan sa pupuntahang lugar. Sasabihin mo ba kay Aldrin kung nasaan ka? O sasabihin mo sa kanya na buntis ka? Malay mo, biglang magbago ang ihip ng hangin. Baka bigla pakasalan ka ni Andre kapag nalaman nilang buntis ka. Nahimigan ko pa ang galak ng boses niya. Agad kong kinunot ang noo at umiling. Hindi ko sasabihan si Aldrin. Tinulungan niya man ako, may dugong Montero pa rin yun at hindi ko sasabing buntis ako. Bakit ko pa sasabihin kung ipapaalis ko rin naman ang batang to? Nailing ako ngunit napirmi ang labi na mahigpit akong hinawakan sa kamay ni Nadia. Pag-isipan mong mabuti yan, Angeline. Kasalanan niyang gagawin mo. Paalala nito bago malungkot na umupo na nasa loob na kami. Natahimik ako at binagsakan tingin sa impis kong tiyan at hinaplos iyon. Paano ko ba bubuhay ng batang gawa lamang sa init ng katawan ng dahilan? Kakayanin ko bang tingnan ng batang may dugo na isang halimaw? Kumuyom ang kamao ko. Alam ko sa sarili kong mahihirapan ako. Nakagat ko ang labi, pinigil ang mga hikbi. Hindi ko kaya. Muling bumuhos ang masagana kong luha at mahigpit na kinapitan ng damit ko. At na makontento ginising ko si Nadia na nakatulog sa tabi ko. Mamaya na, Angeline, inaantok pa ako eh. Angel nito. Ngunit kinalog ko pa rin ang balikat niya. Sigurado ako sa gagawin sa bata. Ha? Hindi mapigilang sigaw ng kaibigan kasabay ng mabilis sa pagtayo. Nagtingin ng tuloy ibang pasahero kung kaya't pinanlakihan ko siya ng mata. Sorry po. Hiyang bigkas niya bago nito marahang umupo. Sumiksik pa sa akin. Ano ba kasi yun? Itong baby, alam ko nang gagawin. Nakapag-desisyon na ako, Nadia. Sa kabilang banda. 2 months advance, 1 month deposit, 6,000 lahat. Nilahad pa ng landlady na si Aling Glenda ang palad niya. Nagkatinginan kami ni Nadia at sabay ding tiningnan ang kubo sa harapan. 2,000 renta niyan? Niyang kahoy na yan? Di makapaniwalang tanong ng kaibigan. Ako man di makapaniwala sa halaga. Kung titingnan malakas na ihip ng hangin lang, tutumba na ang kubo sa harapan. Kaya wala na kaming choice eh. Magagabi na at ito lang malapit. Kung ayaw niyo maghanap kayo ng iba. Nanlaki ang mata ko at agad pinigilan sa braso ang ginang nung akma itong aalis. Tumawa ako ng alanganin at pinanlakihan ng mata si Nadia. Nakakaindi din tong tumawa at agad na umangkla sa braso ng ginang.
Aling Glenda naman, joke lang yun. Ang ganda nga nitong kubo mansion mo eh. Naku, pasadong pasado na to. Worth the price talaga. Sumenyas pa ito ng money sign na siyang kinatawa ng ginang. Mukha lang siyang marupok pero matibay yan. Marami ng bagyang dumaan dyan pero ayan at nakatayo pa rin. Oo nga po eh. Mukhang isang bagyo na lang tutumba na. Segunda ni Nadia kaya muli ko siyang pinanlakihan ng mata. Tumawa ko na mahina upang kunin ang atensyon ng ginang at hindi na pinansin pa si Nadia. Ayos na nga po ito. Mukhang ito po ang magpapatumba sa mga bagyo. Agap ko at agad nang winagayway ang 6,000 sa harap ng ginang. Nakangising kinuha nito ang pera. Hinila kami ni Nadia papalapit sa bahay kubo na panahon pa yata ng hapon. Mag-ayos muna kayo ng gamit dyan. Mamaya bibigyan ko kayong pagkain. Pa-welcome ko sa inyo. Pag may kailangan kayo, nasa tabi lang ang bahay ko. Tinuro pa ni Aling Glenda ang bato at up and down nilang bahay. Tumango lang kami ni Nadia at sabay pang napangawi matapos tumunog ang kahoy sa sahig ng apaka namin. Safe pa ba to, Angeline? Para isang tapak pa ulit ay babagsak na to sa lupa. Reklamo nito. Napanguso ko at napahawak sa tiyan ko bago muling maingat na humakbang papunta sa loob ng kubo. Pwede na to, kesa naman matulog tayo sa labas. Sa bagay, hindi naman tayo siguro forever tayo dito, no? Sumunod siya sa akin, hinanap ang switch ng ilaw. Kahit papaano malinis ang kubo pero walang gamit bukod sa 3 monoblock na nasa gilid. Sure na ba? Dito tayo matutulog? Baka lamagyan ng baby mo tapos kapag lumabas yan, sumasayaw ng paro-paro G, Angeline. Mahina akong natawa at ibinagsak ang bag sa sahig. Maingat din akong umpo doon at nag-inat ng kamay. Pansamantala lang naman. Di ko naman hahayaang lumaki dito ang anak ko. Napangiti ako na makitang nag-thumbs up siya. Maingat ko ring hinaplos ang impes kong tiyan. Di naman siguro malalaman ni mommy na hindi ko ipapalaglag ang baby ko, di ba? Nilingon ko si Nadia na nakasalampak na rin sa kahoy na sahig ng kubo. Hindi no, wala nang pakialam sa'yo. Di ka naman hahanapin nun. Umingos pa ito at nailing. Kumibit balikat ako at kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko sa ginawa kong desisyon. Di ko naman obligasyon na sundin ang kagustuhan ni mommy, lalo pat sarili kong anak ang usapan dito. Mabuti ring nakaalis sa syudad at nakalayo kay Andre. Hindi ko rin naman balak sabihin sa kanyang dala ko sa aking sinapupunan ang tagapagmana niya. You made the right decision, my friend. You made it. Sa ganda mong yan, hindi ka dapat naghahabol. Sila ang dapat maghabol. Napahalakak ako ngunit napahawak sa sentido ko ng mahilo ng bahagya. Ayos ka lang? Tarantang lumapit sa akin si Nadia at agad sinilip ang mukha ko. Ayos lang. Sige, manghiram muna tayo ng banig at kumot kay Aling Glenda. Pilit pa akong umiti para hindi to mag-alala. Nanghiram kami ng gamit kay Aling Glenda at kaya nung sinabi niya, binigyan kami ng ulam at kanin. Tinuro din ito ang poso ng tubig sa labas at ng banyo. Makalipas ng ilang sandali at dahil na rin sa pagod, kung kaya't nakatulog kami kaagad. Yun nga lang pagdating ng umaga, sakit sa likod ang inabot namin. Sakit na rin sa katawan. Angeline, parang minamartilyo ang likod ko. Reklamo ni Nadia bago marahang tumayo. Hindi ka nag-iisa, ako rin. Ani ko bago sinubukan tumayo. Fake news talaga ang kubo ni Aling Glenda. Manahimik ka nga. Baka marinig ka. Mag-ayos ka dyan ha. Tapos hanapin natin ang bayan. Mamili tayo ng damit mo at iilang gamit. Patanong-tanong pa namin ang bayan. Okay-okay lang ang damit na bibilhin ko, Angeline. Magtipid ka nga. Magpapacheck up ka pa't bibili ng gamot para sa baby mo, no? Sermon nito matapos kong itapat sa kanya ang puting t-shirt na nagkakahalagang 200. Napanguso ko at binalik ang damit sa tendera. May punto naman si Nadia. Di ko rin kasi alam kung paano mabubuhay na matagal dito. Malaking halaga ang bigay ni mommy pero alam ko hindi yun sapat. Kailangan ko magtrabaho kung gugustuhin kong manatili dito na matagal. Nagkasundo kami ni Nadia sa ukayan at ilang tindahan. Namili na ilang damit at kubyertos, pati na rin ilang mga gamit sa bahay. Lumingalinga rin ako sa paligid at nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho. Mansanas, gusto mo, Angeline? Di ko pinansin ng kaibigan matapos makita isang papel sa isang karinderya. Wanted waitress. Basa ko sa nakapaskil. Napadasal ako ng pasasalamat at walang pagdadalawang isip, humakbang patungo roon. Na hindi ko nilingon si Nadia na tinawag ang pangalan ko. Alam ko naman susunod din siya sa akin. Ineng, anong sayo?
Ana matanda sa gilid na patingin-tingin sa mga kumakain. Pinasadahan ako nito ng tingin, bahagya pang tinikwas ang kilay. Tumikim ako at alanganing tinuro ang papel sa gilid. Mag-a-apply po sana ako. Yan ba? Anito, bago mabilis sinaklit ang papel. Puno na kami, nakalimutan lang tong alisin iha, sa iba ka na lang mag-apply. Bigkas nito bago itapon sa malapit na basurahan ng papel at kumausap na ng customer.